So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-review natin ngayon ng isa sa pinakamura na cellphone na pwede nyo mabili, which is the Realme Note 50. Okay kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, panibagong video na naman at mag-review tayo ng isang budget smartphone na na-unbox rin natin to nung January 2024 na which is the Realme Note 50. Na-unbox natin to January or February 2024 at I think so early 2024. Ngayon ko lang siya na-review dahil nalimutan ko siyang i-review, so be honest, so sorry. Pero yun, ngayon magpo-focus ay since available pa rin naman ito sa market. At tingnan natin kung sulit ba itong Realme Note 50 since marami na rin lumabas na mga smartphones sa ngayong 2024 na sobrang mura. So itong Realme Note 50, ang unang labas dito sa Philippines is 3,599 pesos or almost 3,600. Nakuha ko siya ng 2,800 ata or 2,900 nung kanyang launch date. Sobrang mura. Grabe, ang daming bumili na itong Realme Note 50. Pero ngayon, medyo mataas na yung presyo niya. Even dito sa Shopee, tinignan ko siya sa Shopee. Ayan, almost 4,000 yung kanyang presyo na merong merong 4GB RAM. 4GB RAM and 64GB internal storage. Pero yun nga, may lumabas nga tong mga ka-J-Vlog, yung 128GB. I think mas expensive yun. Pero wala akong makikita sa ngayon na 128GB. 4 plus ata I think yung 128. Pero yun nga, yung unang labas kasi niyan is 4GB64 na medyo nakulangan kasi yung ibang consumers sa storage. Kaya naglabas si Realme ng isang variant which is merong 128GB. I think 4 plus yun. Pero yun, focus tayo doon sa etong review unit natin na which is yung 4GB64. Ang presyo niya noon is 3,600. Ngayon nasa 3,900 or almost 4,000 sa Shopee. So kung interesado kayo, ilalagay ko po yung link niya sa description. Kahit na 4,000 pesos, sulit pa naman siya. Super duper affordable pa rin itong Realme Note 50. At dito sa video na to, i-share ko sa inyo yung thoughts ko while using the Realme Note 50 ng ilang linggo. Gusto ko i-share sa inyo yung mga gandang features din itong smartphone na to sa isang murang halaga na smartphone. Number 1 sa display. Malaki yung display na ma-offer ng Realme Note 50. So 6.72 inches. So large display na perfect pag maglalaro kayo or manonood. So medyo nyo naman yung viewing experience nyo sa malaking screen ng Realme Note 50. Standard na HD Plus 720p is acceptable yan sa kanyang presyo mga J-Vlog. Kaya okay na okay, wala naman akong reklamo dyan. Ang magandang balita pa dito, sa ganitong presyo ay naka-offer na rin sila ng 9/3 screen refresh rate. So yun naman, meron akong ibang nakikita na brands na nasa 3 plus, 4 plus, or 5 plus na lumalabas ngayong July na 2024 na nasa 60Hz refresh rate. So ito, nakakatuwa na sobrang mura, 9/3 screen refresh rate ang ma-offer ng Realme Note 50. Number 2 sa kanyang chipset. Ito yung maganda doon. Kahit na mura siya, hindi niya binigyan to ng isang crappy chipset. For example na yung chipset na sobrang bagal is yung yung Unisoc SC9863A. GPU is PowerVR GA322. So napakabagal ang chipset na yan. Buti dito sa Realme Note 50, Unisoc Tiger Series T612 ang nilagay ni ni Realme. And guess what? The GPU is Mali G57. So una nyo rin titingnan dyan is yung GPU ng isang smartphone. G57 is okay na okay for gaming, lalo na sa ganitong mga presyo. When it comes sa budget smartphone na ngayon mga ka-J-Vlog, even nga may nakikita pa nga akong 5G na G57 ang GPU. Pero iba-iba rin kasi version ng GPU na G57. Pero yung nakakatuwa na G57 sa ganitong presyo ay panigurado makakalaro naman kayo sa Realme Note 50. And nag-game test ko na itong smartphone na to. Yes, nakakapaglaro naman tayo dito ng mga modern games today tulad na lang ng ML, COD. Hindi ko na kasi nalagay yung Genshin kasi 64GB lang siya. Full storage na siya agad. Kaya buti na lang naglagay si Realme ng 128GB. Kasi kung iba kasi pinanggi-gaming to, tapos 64, napakaliit ng 64 na ngayon mga J-Vlog. Kaya siguro pag maglalaro kayo dito, ML ang pinaka malalagay nyo lang dito na solid, and COD. Mga 2 games. Even COD, hindi ko nga ma-download yung full resources nun kasi
nasa 20 to 30 gigabytes ng COD. So hindi nyo makakalaro kayo COD pero hindi naka full resources kumbaga kasi hindi niya makakaya kasi 64 gigabytes lang. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog sa kanyang battery. So yun, good thing na malaki battery nito, 5000 mAh. So okay naman yan, matagal din naman malubat ang Realme Note 50. Sad to say 10 watt charging rate lang ang mo-offer niya. So sobrang bagal mag-charge dito. Even though Type-C siya, hindi natin nagamit yung full potential ng Type-C kasi 10 watt lang, pinaka-max sa charging rate nito. So mabagal po mag-charge sa Realme Note 50 kasi Realme Note 50 lalo na laki ng battery niya. Pero battery performance, okay naman, matagal siya malobat. Charging lang ang medyo problem. Sila mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan kong features dito sa Realme Note 50, I know konti lang naman kasi ano lang naman siya, napakamurang smartphone lang. So I think isang advantage na rin dito is of course yung kanyang presyo na isang budget friendly at pangmasa yung kanyang presyo. So kung interesado, hopefully nakatulong din itong mga sinabi ko kung nagde-decide kayo bumili still ngayong 2024 ng Realme Note 50. Screen naman si Realme Note 50 ay meron 6.74 inches IPS LCD display na meron resolution na HD Plus 720 by 1600 pixels na meron 260 pixels per inch. Support niyang 9 screen refresh rate at naka-notch display siya, sad to say. So as naman out of the box, naka Android 13 siya with Realme UI T edition. Sa chipset, meron siya Unisoc Tiger T612, meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz. Sa GPU, naka-Mali G57 siya. Meron siyang 4GB of RAM and 64GB of internal storage. At pagdating sa battery, meron tayong 5000 mAh na removable battery na support ang 10 watt charging rate. So next naman, pag-usapan natin yung design at yung build quality nitong si Realme Note 50. So yung first impression ko dito sa design niya, kamukha niya yung Realme C35. Itong ganitong camera module kasi mukhang iPhone yung ganitong setup. Pero maganda naman overall yung design nito for me. Simple siya, makaka-attract talaga ng attention dito is yung kanyang camera module. Glossy sa taas, matte sa baba. Ayan, matte finish. Yung frame ay matte finish din. Ang maganda naman sa Realme Note 50, magaan naman siya. Tapos, sa right side is yung kanyang power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and yung speaker grills. Sa bibili netong smartphone na to, ayan, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box and naka-notch display po. Etong si Realme Note 50. Pag bibili rin kayo neto, may kasama na po siyang jelly case out of the box. Ayan siya. So speaker test tayo dito sa Realme Note 50 at gagamit tayo ng sound level meter. So start tayo. Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-game test natin ngayong 2024 ang iPhone X. Maganda pa kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, 5 games ang ating i-test. Meron tayong ML, Asphalt 9, Genshin Impact, Firelight 84, at... So, ito yung na-measure ng ating sound level meter. Mataas siya, 98.3 decibels. So, maganda kasi dito sa Realme Note 50, hanggang 150% yung kanyang volume. So, malakas siya. Nakakalungkot lang, single speaker siya. So, sa loudness, okay. Pero yung bass, hindi ko siya nagustuhan. Kaya, ang rate ko sa kanyang sa speaker, sa kanyang presyo na 3.5, okay na yung loudness eh. 1 ang lowest and ang highest. Ang score ko dito, nasa 7. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Realme Note 50. So ang pinaka-main na tanong ko, sulit ba itong smartphone na to? Isa lang masasagot ko dyan, yes. Sulit po ang Realme Note 50. Unang-una, of course, sa kanyang presyo, 3+, diba?
4GB 64, I know is sa iba maliit na yan, pero hindi naman kasi parang target talaga ni Realme dito is gaming. Pwede naman siya maglaro pero hindi nila target consumer gaming, parang mga casual user lang. Kaya nga nakinig naman si Realme dahil lang nilabas lang nila dito yung 64GB. Naglabas sila ngayon ng 128GB pero medyo magdadaglag lang kayo ng konting presyo. 4 Plus na ata I think yung 128 pero napakamura pa rin sa isang 128GB na smartphone. 4GB I think yan na talaga pinaka minimum din sa ganitong presyo na smartphone, and hopefully 64GB ay unti-unti na malimutan next year ng mga brands. Kahit na sa ganitong presyo, pinaka the best na talagang ma-offer is 128GB na mga J-Vlog, kasi ang lalaki na nung kinakain na storage ngayon ng mga applications or software. 64GB medyo ano lang, konti lang ang malalagay nyo dito sa Realme Note 50. Kung into games kayo, okay naman yung yung Mobile Legends. Maganda kasi rin dito is expandable naman yung storage niya. So kung mahilig ka sa pictures, movies, so doon nyo na ilagay sa micro SD card. Tapos yung 64GB na storage niya is focus nyo na lang sa mga applications, kasi hindi nyo po pwedeng ilipat yung mga apps sa SD card. Mga photos, video, and files lang po pwede nyo malagay dyan. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Realme Note 50 na isang super budget meal na smartphone ngayon 2024. At kung interesado kayo dito, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link yan sa description.